Itong aya na nabanggit ng mga ano, yung qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kung para sa akin, Islam sila, sumunod na sila sa Islam, tanggap na nila na mayroon na silang iman. Aman na, Tama. naniwala na sila. Islam ang tawag sa kanila. Naam. So, ang Islam, kasama niya ang iman. Para sa akin na Masyaallah. Basta strict pa naman siya. kasama niya ang iman. Okay. Ano Oo. problema? Kasi Okay. sa history ng mga naunang mga Arab, sa panahon ng propeta, pinilit niya yung uncle niya na magshahada lang. Sabihin mo lang, Ashhadu an la ilaha illallah. O kaya, la ilaha illallah. Tapos may suportang dalil. Mangkala la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sa panahon nila, sabihin mo lang na ikaw ay naniniwala sa kaisahan ng Allah, makapasok ka na sa paraiso. So, meron siyang, naniwala na siya. Ibig sabihin, meron ng iman doon. Masyaallah. Sa panahon ng propeta, nang nakumpleto na yung Islam, hindi mo na pwedeng, hindi nakatanggap-tanggap na ikaw ay naniniwala lang sa Islam, na hindi mo sinunod ang utos ng propeta sa kanyang mga hadith, mga gawain niya mula sa minal qaul wal minan, etc. Ibig sabihin, ang general, ang Islam, hindi siya mabibuild kung walang iman, hindi kasama ang iman. Kumbaga, andun na yung iman, kasama na yung iman. Wal aqwalu dahira at saka batina, kasama na yan. نعم ويراد بالإيمان الأعمال القلبية والباطنة للإيمان بالله. نعم بارك الله فيك. Lahat kayo, alam nyo, lahat kayo ng madhab, dalawang madhab na yan, Sheikh Mohammed, Sheikh Abdullah, tama po. Pero ipunin daw ninyo. Yan ang gusto ko, ipunin nyo, magkasama kayo. Wag kayo maghiwalay. Ipunin nyo dalawang madhab na yan, magiging isang madhab na kayo. Yala, Sheikh Abdullah. Barakallahu fiik. Tama po. Tama, Sheikh Mohammed, sama Sheikh Abdullah. Yala, Sheikh Abdullah, ipunin mo. Magbati kayo. Hindi ko alam paano ipunin, Sheikh. Pero, siguro karagdagan lang. Ang al-Islam wal-Iman darajat. Wal-Imanu a'la darajatil Muslim. Mas mataas na katungkulan ng mataas na level yung pagiging mu'min kaysa dun sa Muslim. Masyaallah. So stick to madhab. Sige, tuloy mo. Al-Muslim la yataghayyar al-mawqif ya Sheikh. Maganda, sige. Tuloy mo. Alam mo yun, maganda, okay. Oo. Kasi kung aanuhin natin, kung titingnan natin, pag-aaralan natin yung aya na ito. Kasi nakafocus ako dito sa aya, Sheikh. Qalatil a'rab. Yung a'rab, mga badu, meron silang ugali na kung ano ituturo mo lang, kung ano lang ituturo mo sa kanila, yun gagawin nila. Kaya ba, sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah, yun ang gagawin nila, bidun iman. Bidun iman. So, saan gusto? Lahat naman siguro tama. Tama. Pero gusto ko magbati kayo kasi nagkahiwalay kayo eh. Oo. Opo. Pag-isahin natin. Pag-isahin niyo. Okay. Pag-isahin natin. Magkaisa yung madhab al-awwal wa thani. Okay, sige. Mada qalu? Anong sabi nila? Ipunin mo. Oo. Sige. Ang madhabul awwal, ang tingin nila ay iisa lang ang Islam at ang iman. At ang madhabul thani ay magkaiba yung iman at tama. Masyaallah. Pero parehas Muslim din silang lahat. Sahihan. No. Muslim din silang lahat. Opo. Nagkakaiba lang sila sa daraja, sa level ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Ala khilafu baina fuqaha, hindi ko fuqaha. Khilafu bainal talabat thaqafatul islamiyya. Khilafu baina thaqafatul islamiyya. Okay. Masyaallah, dali ka. Al-ulama. Naam. Barakallahu fiya, Sheikh Abdullah, mamaya ipunin natin inshallah. Sino yung gusto magsalita kanina? Sister Sharon, tafaddal.
Saan ka? Sa madhabul ula o sa madhabul awwal walaysa al-ula, madhabul awwal o al-madhhab ath-thani? O magbuo ka ng sarili mong madhab. Pangatlo, yan Tafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Since Waalaikumsalam. para po sa aking simpleng pag-iisip, para po sa akin, yung iman po at saka Islam ay they are interconnected. Since when you say Islam, yung oneness, those. So there pa lang, when you say, submit ka sa Allah, inano mo na yung sarili mo at lahat, meaning to say, may iman ka na since you are believing, yung sa mga yung sa pumasok doon yung pillars of faith po natin, naniniwala ka sa mga anghel, na which is yung mga nilikha niya, yung Quran, na which is siya rin ang nagbigay, naniniwala ka doon sa mga libro niya, which is siya din ang nagbigay. So dapat po, connected po sila sa isa't isa dahil pag, yun ang sabi ko, pag yung pagpapasok ka sa Islam, kailangan meron ka pong paniniwala sa mga pillars na binigay niya sa tao. Okay. Magkaisa lang po siya, Ustad. Okay, 15 minutes mag-DN na tayo. Barakallahu fikum. Masyaallah. Kasi 7 minutes. Okay. Barakallahu fikum. Tuloy natin. Okay. Wala pang madhab na salata. Sister Intan, lahat kayo madhabul awwal wa thani, pero gusto kong ipunin ninyo. Sister Lina, tafaddal. Di ka marinig. Sheikh Intan, di ka marinig. Di ka marinig. Mag-alis muna tapos pabalik ka. Hindi po marinig. Oh, nag-one chat. May yan? Parang nagagalit yung headset mo. Hindi, biro lang. Okay na po. Okay na. Madhhabu thalith? Yala, tafaddal. Zuhur al-madhhabu thalith wag na tayo magbanggit ng kwan. Okay, yan. Bismillah. Pagkakaintindi ko po mundo, kapag kasi pinag-uusapan na silang dalawa ang pinag-uusapan, yung iman at saka Islam, nagkaiba sila ng meaning. Pero kapag si Islam lang ang nandoon na pinag-uusapan, na nakukuha niya po o nadadala niya po yung si iman. Yan lang po. Malapit na madhhabu thalith. Malapit na. Konti na lang. Tama yun. Tama yung unang sinabi mo. Tama yung unang sinabi mo. Pero doon sa pangalawa, doon nagkamali. Ayusin mo daw, Sister Intan. Tama yung una. Okay, Sister Lina, tafaddal. Dakika. Sister Lina muna. Yalla. Sa Surat Al-Imran po, Dok, Surat Imran, verse 19, katotohanan ang relihiyon sa paningin ng Allah ay Islam. Naam, inna ad-dina indallahi Islam. Tama. Yan ang dalil ng madhab ni, sinong madhab yan? Madhab ni Madhabul awwal. Abdullah. Naam. Pero ang dalil ng madhabut thani, ang Islam ay kagaya ng saum, zakah. Ang iman ay kagaya ng panloob na paniniwala. Yan ang dalil nila. Inshallah. Bawat sa kanila ay may dalil. Lahat niyan ay tama. Gusto ko yung madhabut thalith. Syukran jazilan. May dagdag ka, Sister Lina? Tafaddal, kunin natin si Sheikh Abdullah number 2. Basahin ko na lang po dito sa Sige. search ko lang po. Okay. Binibigyang diin ng talatang ito na ang tunay na relihiyon ay ang pagpapasakop sa Diyos. Ito po yung Islam. Na sumasaklaw sa paniniwala kay Allah. Ito na po yung iman. Sa kanyang mga sugo sa banal na kasulatan. Opo, yan ang madhabut thani. Gusto ko may madhabut thalith. Zuhur. Zuhur. Al-madhabut thalith. Saan kaya magzuhur yan? Saan siya magkan? Ano yan? Lalabas. Okay, Sheikh Abdullah number 2. Al-madhabut thalith? Anta? La. Saan? La, Sheikh. Okay. Saan ka? Idafa. Okay, idafa. Okay. Idafa Iman lang ka. siya. Wala kang madhab. Sheikh, Okay. Sheikh, balikan lang natin, Sheikh, yung aya na qala Allah Ta'ala wa qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu wala
sabi na waqala Allah Ta'ala, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Kapag subalit sabihin na hindi pa kayo naniniwala, subalit kayo ay aslam na nagpapasakop. Dahil ang iman ay hindi pa pumapasok sa inyong mga puso. Subalit kapag kayo ay susunod sa Allah at sa kanyang propeta, hindi babaliwalain ng Allah ang mga katimpala sa inyong mga gawa. Totohanan ng Allah ang maawain, ang mapagpatawad, ang maawain. So, ibig sabihin, Sheikh, sa aking pagkakaunawa, ang Islam at ang iman ay parehas na mahalagang bagay na kinakailangan ng isang Muslim. Ang Islam ay tumutukoy sa panglabas na aspeto ng relihiyon at ang iman naman ay tumutukoy sa panloob na aspeto ng relihiyon. Dahil ang tunay na paniniwala sa Allah, sa arkanul iman, ay matatagpuan lamang sa ating mga puso. Samantalang ang pagsyahada na isang meaning na siyang meaning ng Islam ay naidideclare ng zahir, ng lantaran. Subalit, hindi natin masasabi na kahit siya ay nagsyahada, ay meron na siyang iman. Kung hindi natin masasabi katulad ng halimbawa na ang mga Arabo na nagsyahada na, nagpasakop pa lamang sila, pero ang iman ay hindi pa tunay na pumapasok sa kanilang mga puso. Papasok lamang iyon kapag sumunod sila sa Allah at sa propeta ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh, ilan po ang ating madadagdag? Abdullah number 2. Masya Allah, kinuha mo yung dalawang madhab. Iisa mo raw. Isanin mo. Lahat niyan tama. Pero gusto ko, i-compress mo? Kumbaga sa i-compress? So, okay, Sheikh Abdullah number 1. Yala, tapos i-compress na natin. Walang mag-compress. Okay, sige. Ikaw. Baka gusto sige, mo. pag-isahin ko na. Pag-isahin mo, yala, sila. Lahat nito konektado rin. Yung Islam at iman, konektado rin silang lahat. No? Meron lang siyang dalawang hal. Meron siyang dalawang sitwasyon. Oo. Yung unang hal na banggitin natin kanina, yung unang level ng pag-Islam, at yung pangalawang sitwasyon naman itong muktarin na siya. Ibig sabihin ng muktarin ay kaakibat niya na yung iman. Yung sa pangalawang muktarin bidhikril iman. Hindi kaakibat yung iman sa unang hal, unang sitwasyon. Yung sa pangalawang sitwasyon ay tawag dito, muktarin sa iman. Kumbaga, yung pangalawang sitwasyon ay magkasama na yung dalawa, yung Islam at yung iman. Iisa pa rin sila. Doon lang nagkaiba sa sitwasyon. Sheikh. Tama naman. Astagfirullah. Hindi, totoo. Di ko natatandaan yung sinabi nyo, pero pagkakalam ko ang iman ay pwede niyang masakop ang Islam saka yung ihsan kapag ito ay nabanggit sa kasulatan ng mag-isa. So pag binanggit ang iman mag-isa, sakop niya na ang Islam. Pero pag binanggit yung iman kasama ang Islam, ihsan, siyempre nag-iiba na siya. Kumbaga, ang iman ito na yung pagsasalita ng dila, yung paniniwala ng puso, saka yung kilos ng katawan. Bimana, ida iftarakata fil lafad, al-iman at saka Islam ay may sarili silang buhay. Ganon? Sheikh? May sariling Dok, pag yung iman at saka si Islam, kapag pinaghiwalay natin, may sarili silang buhay. Ganon? Pero pag Dok, yung in general, pag yung iman lang yung pinag-uusapan, sakop niya na yung Islam. Ganun, Dok. Okay. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Malapit na.
Okay. Sa totoo, ganito yan ya ikhwani wa akhawati. Makinig kayo. Bismillah. Makuha po natin ang faida dyan. Madhab jadida. Naam, yun ang madhab jadida ay si Sheikh Mus'id. Masya Allah. Ang sabi ni Sheikh Mus'id, lafdata al-islam wal-imana idha ijtama'ata lafdan fil ibarati wahida. Anong madhab yan? Anong madhab yan? Sheikh Mahimin? Sa? Sheikh Mahimin yan, madhab. Sa? Ustad. Opo. Al-madhabul athani. Okay. Kunin natin ang madhabul athani. Athani na awal. Wahida, no? Iftarakata fil ma'na. Ano daw? Lafdat al-islam wal iman idha ijtama'ata lafdan fi ibarati wahida iftarakata fil ma'na. Wa idha iftarakata fil lafad fakanat kullu minhu fi ibaratil mustaqillah. Anong madhab yan? Okay? Kay Sheikh, number 1. Sa? Ittahada fil ma'na wa kanat kullu minhu bi ma'na ukhra. Kayf? Ya Sheikh Abdullah, nakuan mo? Naam, Sheikh. Okay. So totoo lang nasa libro هذا مذهبي. هذا مذهبي. Naam. Ganito yan. Al-khulasatul kalam. No? Ito yan. Okay. Mamaya natin yung kwan para ibig sabihin po ya ikhwani wa akhawati, kapag magkasama, ganito, ipunin natin. Kapag magkasama sa isang pahayag, yung idha ijtama'ata lafda fi ibarati wahida iftaraka fil ma'na. Paano? Kapag ang salitang Islam at iman ay binanggit ng magkasama sa isang talata o pahayag, nagkakaiba ang kahulugan. Kagaya ng madhab ni Sheikh Abdullah. Sheikh Abdullah ba yung madhab mo yan? Yung magkaiba? Sabi niya, Islam, panlabas na gawa, kagaya ng saum. Iman, panloob na paniniwala. So anong halimbawa niyan? Yung hadith ni Jibril, astagfirullah. Yung hadith ni Jibril, na malinaw na pinaghiwalay ang Islam na panlabas na gawain at iman na panloob na paniniwala. Kanino madhab yan? Kalimutan ko. Kanino madhab? Sheikh Mahimin, sa iyo yun or hindi? Okay. Yan ang madhab. Madhab awal. Hindi, Ustad. Sa'yo? Sa'yo? Hindi. Okay, kay Sheikh Abdullah. Okay. Yung madhab mo, idha iftaraka fil lafad, ittahada fil ma'na. Wa idha iftaraka fil lafad, ittahada fil ma'na. Kapag binanggit lamang ang isa sa kanila, no, iman ito, Islam ito, at wala ang isa sa parehong pahayag, nagiging pareho ang kahulugan. Anong halimbawa niyan? Inna ad-dina indallahil Islam. Sakop nito ang parehong panlabas at panloob na aspeto ng relihiyon. Tama o mali? Tama, Ustad. Tama. Alhamdulillah. Kung sinabi naman walang makapasok o walang makapapasok sa paraiso maliban na may iman, dito ang iman ay sumasaklaw din sa panlabas na gawa at panloob na paniniwala. Tama mali? O ba'y binabayin? Okay, ang application natin ganito. Application po, magkasama sa pahayag. Magkahiwalay sa pahayag. Paano yan? Kapag ganito yan. Paano natin next? Naintindihan ba? Ganito. Baba natin para maintindihan ng lahat. Yala, kunin mo Sheikh Abdullah, basahin mo sa amin number 1, Abdullah number 1. Tafaddal. Faida. نعم. تفضل. لفظة الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا لفظا في عبارة واحدة افترقتا في المعنى. Sabihin, yung dalawang salita, yung Islam at Iman, kapag nagkasama sila sa iisang salita, fi ibaratin wahida, sa iisang jumla, sa iisang sentence, pangungusap, iftaraka fil ma'na. Magkakaiba sila ng kahulugan. No. Wa idha iftarakata
fil lafzi, ngunit kung nagkaiba naman sila o nagkahiwalay sila, pinaghiwalay yung dalawang salitang yan, yung Islam at yung iman, فكانت كل منهما في عبارة مستقلة. Ibig sabihin, pag yung bawat isa sa kanila ay mayroong kanya-kanyang maana, may kanya-kanyang ibig sabihin. Ittahadata fil ma'na. Nag-iisa na ang pero ang meaning nila iisa pa rin. وكانت كل منهما بمعنى الأخرى. Naam. Yun. Yan ang Kumbaga dito sa pangalawa, nagkakaroon na siya ng magkakaibang kahulugan pag nagkahiwalay yung dalawang salita. Opo. Yung unang barakallahu fi ya Sheikh Abdullah Wahid. Lafdat al-Islam wal iman idha ijtama lafdan fi ibarati wahida iftarakata fil ma'na. Ma mana iftarakata fil ma'na? Yun ang sinabi natin, al-Islam ay ang ma'na niya ay panlabas na gawa o pananalita, salasaw ila akhirih. Wa idha tapos yung iman, panloob na paniniwala. Yun yung paniwala. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi iftarakata fil ma'na. Wa idha iftarakata fil lafad fakanat kullu minhuma fi ibaratil mustaqillah ittahadata fil ma'na. Litong-lito no. Ittahadata fil ma'na. Ma ma'na hadha? Ittahadata fil ma'na bima'na ang sabi ninyo, qala ta'ala fi kitabil karim, inna ad-dina indallahil Islam. Sakop nito ang parehong panlabas at panloob na aspetong relihiyon. Wadih? Hal hada wadih lakum? Ano pala siya, Sheikh, dito Naam. sa Quran? Tafaddal. Pag fi ibaratin mustaqilla, iisang jumla siya, kagaya kanina, al-thaqafatul islamiyya. Naam, naam. Ibara mustaqilla yun. Pero, kung iisa-isahin siya, magkakaroon siya ng ibang ng kanya-kanyang mana. Ito yung sinabi niya sa huli. Wa kanat kullu minhuma bima'na al-ukhra. Naam. Kakaroon siya ng iba. Halimbawa, yung al-thaqafa, iba yung meaning niya. Yung Islamiyya, iba naman yung meaning niya. Ito yung Opo. Yun ang pagkakaintindi ko. tama Sheikh Abdullah. Yun ang gusto kong i-digest nyo kanina. Yun ang gusto ko pag-ipunin nyo kanina. For example, pag pinagsama natin ang iman al-Islam, sabi ni Sheikh Abdullah, yun po yung faidaton dito. Kapag pinagsama natin ang Islam at saka iman, ay isa lang ang meaning. Pero pag pinaghiwalay natin sila, ay bawat isa sa kanila ay may maana. Yun ang madhabul awal at saka madhabul thani. Pero, ibig sabihin, al-thaqafatul islamiyya. Tingnan ang thaqafatul islamiyya. Kapag inisa nyo ang thaqafatul islamiyya, may sarili siyang maana. Pero pag pinaghiwalay mo ang thaqafa, ibang ibig sabihin. Pag pinaghiwalay nyo ang Islam, ay may ibang sabihin. Ganon din ang Islam. Pag pinagsabay nyo, Islamul iman, for example, iisa lang ang maana. Lagay, isa lang. Sila din. Bakit? Inna ad-dina indallahi al-Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sakop nito ang parehong panlabas at panloob na aspeto ng relihiyon. Pero pag pinaghiwalay mo si Islam at si iman dito, sa madhabul awal, hindi ko alam, thani yun, awal, ay bawat isa sa kanila ay may meaning. Wadih? Lahat yun, madhabul awal wa thani ay mumtaz wa correct. Sa Sheikh Abdullah, Sheikh Mahimin? So magbati na kayo. Hindi, biro lang. Okay. Yun po ang madhab natin ngayon na nabuo ngayong araw. Alhamdulillah, naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.